Ano pagkakaiba nung tinatawag na visa na nanggagaling sa embassy ng bawat bansa dito sa Philippine Immigration Officer natin? Bakit may tanong na may visa na ako eh? Bakit ako na-upload ng Philippine Immigration natin? Pagdating sa airport may visa ako pero in-upload ako. Ano ang rason? 'Di ba dapat pagka may visa na hindi ka na dapat ino-upload kasi lalo na kung yung bansang pupuntahan mo napakahigpit. Ito ang reason. Pagka ikaw nag-apply ka ng visa, merong sariling immigration law or sariling panuntunan yung bansang pupuntahan mo uh, regarding doon sa pagbibigay sa'yo ng visa. Kung ikaw pumasok ka doon sa kanilang tinatawag na immigration law, nakapasa ka, kaya ka nabigyan ng visa. Of course, may mga requirements yan. Like for example natin, Dubai, nag-apply ka, online lang naman ang pag-a-apply sa Dubai eh. Halos within half day lang, wala pang 1 day, makakakuha ka ng visa dyan. Ang luwag ng requirements dyan. Ang tanong, bakit pagdating dito sa atin sa Pilipinas, na-upload kahit may visa ng Dubai? Iba ang sinusunod na panuntunan ng Philippine Immigration Officer compare dito sa sinusunod na panuntunan ng Dubai sa kanilang immigration law. Nagkataon, pasado ka sa Dubai, dito sa Pilipinas, meron tayong dinatawag na DMW, Department of Migrant Worker, meron tayong tinatawag na anti-human trafficking, meron tayong tinatawag na illegal recruitment. Bakit merong ganun? Kasi sa dami ng trabaho sa Dubai, sa dami ng nadidisgrasya sa Dubai, sa dami ng pang-aabuso na nangyari sa Dubai, at napakalakas ng human trafficking na nanggagaling sa ibang bansa, dumadaan ng Dubai or papuntang Dubai, at napakaraming sensational case na nangyayari sa Dubai. Kaya nga, ang ating Philippine Embassy dyan, napakahigpit. Kaya bukod dun sa requirements na tinitignan nila na ibinibigay ng UAE, no? Meron pa rin sariling panuntunan na sinusunod yung ating Philippine Immigration Law o yung immigration officer para makalusot ka sa kanila. Dahil bawat bansa may kanya-kanyang panuntunan yan, may kanya-kanyang regulasyon. Like sa Dubai, nakakuha ka ng visa, pero hindi po dapat first and second degree. Kung ikaw ay magtutur doon ang may sponsor ka, ang pwede lang sponsoran first and second degree. No? Yung third degree hindi na po pwede sa Dubai. Pero sa ibang bansa po pwede, hanggang fourth degree po pwede. Ngayon, kung ikaw naman ay self-funded, of course, yung mga requirements ng self-funded, ikaw ay empleyado dito, may trabaho kang maganda, kaya mong tustusan yung iyong pamamasyal sa Dubai at napakamahal ng gastusin sa Dubai, at sisiguraduhin mo, maipapatunayan mo sa immigration officer natin na ikaw ay talaga magtutur lang, hindi ka babalik. Babalik ka, hindi ka magtatrabaho sa Dubai, po pwede naman na lumusot. Ngayon, pag hindi mo napatunayan yung mga yon, or sila naman, matibay na matibay yung kanilang ebidensya na ikaw ay hindi totoong turista ng papuntang Dubai, na ang sadya mo doon ay magtrabaho, so definitely, ma-upload ka. Yun ang reason. May visa ka ng Dubai, dapat, o kaya, wag lang Dubai, Japan, baka sabihin, inaano natin, sinisingle natin yung Dubai, Japan, Amerika, di ba? O yung mga walang visa, Japan, may visa ka pero na-upload pa rin minsan, ang visa mo, tourist visa. So, dapat ang sundin na panuntunan tungkol sa turista. Pagdating sa immigration officer natin sa Pilipinas, nagkamali ka, napatunayan nila na ikaw ay hindi naman pala totoong turista. Pag yung sa Dubai, papunta ka, napatunayan nila na ikaw ay hindi naman pala totoong turista. Kung di ikaw ay magtatrabaho sa Dubai, definitely, ma-upload ka. Kaya, dapat yung tanong na, bakit kahit may visa na, na-upload pa rin? Ang sagot,
dahil sa magkakaibang panuntunan or ruling ng bawat bansa doon sa kanilang immigration law. Ganon. Kasimple yun.